beloved, Boss Mike Cervera. Na Sandigan Bayan ng kontratista at state witness si Sally Nako. Santos. Eto na, naglilitis na ho mga kababayan sa Sandigan Bayan. Pasok! Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong kinanta ng testigong si Sally? Gigi, sinabi ni Sally Santos na aabot sa 1.8 billion pesos ang Nako. kabuang halaga na naibigay niya kay dating Grabe, no? DPWH. Grabe, 1.8 billion mga kababayan. No? 1.8 billion ang naibigay daw ni Sally Santos dito nga po kay Bryce Hernandez. Grabe, laking pera. 1.8 billion. Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez. Sa pagsalang niya sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division, isiniwalat ni Santos na ipinahihiram niya ang kanyang lisensya bilang... Nako mga kababayan, marami kasing gumagawa niyan. Oo. Alam niyo yon? Maraming gumagawa niyan. Yung kunyari, ikaw may lisensya ka, papahiram mo. Ganon din ang mga diskaya. Doble-doble kita nila, kumukontrata na, pinapahiram pa yung kanilang lisensya, kumikickback pa sila. Oo. Grabe no, yung may kita yan eh. Yung halimbawa, mga kababayan ko, kung 1.8 billion, o kunin nyo yung 3%, ang laki nun. Ang laki nun mga kababayan. Tuloy. Contractor ng Sims Construction K. Hernandez. Kapalit daw nito ang 3% makukuha niya bilang royalty fee o komisyon mula Kita sa nyo? mga proyekto sa DPWH. Anya, umabot sa 42 ang proyektong nakuha ng Sims sa DPWH na karamihan ay mga flood control project mula 2024 hanggang 2025. At ang Patay tayo mga kababayan, Grabe, isang taon lang mga kababayan, bilyunan ng usapan. Talagang yayaman tong mga ito, mga kababayan, sa pagnanakaw. pinakamalaking halaga na nai-deliver ni Santos kay Ay. Hernandez sa isang araw ay aabot sa 400 million pesos. Nako. Pero giit ni Santos, hindi raw niya alam na ghost Na? project pala ang ilang proyekto hanggang sa mag-inspeksyon na nga dito si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan ko, hanggang sa mag-inspeksyon na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa bibisto yung mga ginagawa nilang kalokohan, yung pong pagnanakaw nila. Kita nyo mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nakadiskubre ng pagnanakaw nila ng bilyon-bilyong halaga ng pera at galing yan sa kaban ng bayan, galing yan sa atin. Grabe, no? Kaya mga kababayan, ako'y nagtataka bakit galit na galit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos nga ang nakadiskubre mismo. Di ba, mga kababayan ko? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nakadiskubre. Oo, William John Feliciano, shoutout po sa pamilya mo. Di ba? Tuloy. Nagtiwala raw si Santos kay Hernandez na gagawin ang mga proyekto gamit ang kanyang lisensya. Gigi? At Camille, kapwa akusado ni Hernandez, si dating Senador Bong Revilla, may nabanggit ba si Sally Santos sa naging papel niya dito sa Ghost Project? Ayan na. Gigi, wala raw direktang transaksyon itong si Santos kay dating Senador Bong Revilla dahil Pero, si Hernandez lang yung kanyang laging kausap. Oo, mahirap po yan. Maraming kausap. Oo, tignan nyo mga kababayan. Ano? Yung galit ka sa kapakat yan. Kaugnay nga dito sa mga proyekto pero ayon sa prosecution, kasama si Revilla sa mga kinasuhan dahil ang dating senador umano ang proponent ng isa sa mga ghost projects sa Pandi, Bulacan. Alaka, ikaw pala talaga ang proponent ng mga ghost project. Bong Revilla. Rin daw sa dokumento na galing daw mismo sa DPWH kung saan nakasaad na ang budget proponent para sa proyekto ay may initials na SBR. SBR, Senator Bong Revilla. Yun po yung nakalagay mga kababayan. Asan galing ang pera? Pera natin yung Charlie Whiskey. Yan daw ang dating senador.
Nasabi na rin daw dati ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-deliver siya ng kickback para kay Revilla. Oh, kita nyo mga kababayan ko. Ayun, galing kay Bernardo yun, Suset Tabor. Lucy Minigawa. Sa lahat ng mga bagong dating, mag-like muna kayo ha. Mag-like na kayo. Gate naman ng kampo ni Revilla, wala pa ring ebidensyang direktang mag-uugnay sa dating senador sa naturang Ghost Project. Ano ba, Alicia Duran? Tigilan mo na nga si Pani TV, kaya nga Pani. Patawa lang, oo. Wala, irrelevant talaga yung mga banat, kaya hindi ko na nga pinapansin. Hayaan nyo na si Pani. Pani nga nagpapatawa lang yan. Narito ang pahayag ng abogado ni dating Senador Revilla. Tommy, si Reza, shoutout po, Lilia, Paraiso, Bawa. Sa inyo pong lahat mga kababayan, Josephine Mauricio, sa lahat ng mga bagong dating na sila Mars, Mercado, si Tam, at saka kayo pong lahat. Witness categorically and clearly stated when asked by the court if she had ever dealings with former Senator Bong Revilla, and she categorically, clearly and expressly stated na wala. Sabi niya, oo. Nawala. Nasaan na tayo? Categorically and clearly stated when asked by the court if she had ever dealings with former Senator Bong Revilla, and she categorically, clearly and expressly stated na wala. Ganun talaga Kung wala naman talagang alam, pero yung kay iba yung sinasabi. Kay Bernardo, siya mismo ang naghatid. At Camille, ikaw mismo na doon ka sa hearing, tingin ba kumbinsido yung mga maestrado sa mga salaysay nitong si Sally Santos? Nako, Jiggy, kanina nga ay nagpahayag ng agam-agam yung mga mahisrado sa kredibilidad ni Santos bilang state witness. Tanging si Hernandez lang daw kasi yung nabanggit niya sa kanyang testimonya. Ayon naman kay Santos, sariling desisyon niya ang pagtestigo at walang nag-utos sa kanya na gawin ito. Nauna nang nagbalik ng 20 million pesos sa gobyerno si Santos para ipakitang sincero siya sa pagtetestigo. Yan mo. Kita niyo mga kababayan. Yun lagi yung mga dating magkakasama, yung masaya kasi kumikita sila ng malalaki. Ngayon mga kababayan naglalaglagan na. Tignan niyo si Sally Santos, 'di ba? Nilaglag niya na si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez nilaglag niya si Alcantara. Tignan niyo, si Bernardo nilaglag niya si Bunuan. Binilaglag niya si Bong Revilla. Laglagan na. Ang pinaka the best at pinaka nakaka-excite yung ilalaglag ni Saldico. Doon tayo mga kababayan, kay Saldico. Kita nyo, mga kababayan ko, Yan ang problema sa kanila, mga kababayan ko. Eto si Sally kasi, contractor talaga, nagpapahiram nga daw ng mga kanyang mga lisensya. Kapag wala kang lisensya, hindi ka makakakuha ng kontrata. So ngayon, etong Sally Santos ang meron. Ngayon, mga kababayan ko, eto ngayon ang matindi. Pati siya nadadamay. Kaya ang ginawa ni Sally Santos, ibinalik na niya. Diba? Ibinalik niya na yung kanyang mga kinikback. Para, pumasok siya bilang state witness. Matalino rin, kita nyo mga kababayan. Di ba? Yan! Ganun dapat mga kababayan kapag gusto mong makaligtas yung ayaw mong makulong. Tignan nyo mga kababayan, yung mga grupo ng BGC Boys. Kulong lahat, Sabi ni Sab, sino kaya ang ilalaglag ni Saldico? Alam mo na kung sino. Alam mo na yun. Maniwala ka sa akin. It's me, Glenn. Maniwala kayo sa akin. May ilalaglag yan. May kaso pa rin siya. Illegal ang pagpapahiram ng lisensya. Depende. Depende rin yun. Yung iba kasi inaari nila Ito kasi naging maanomalya, ghost project. Kaya yan, mga kababayan ko. Mukhang mas mababa naman yung
Yung parusa nung nagpahiram ka lang. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!